Disclaimer babala SEDE tagapakinig mambabasa ang kwentong inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan ng isang residente sa isang maliit na baryo sa Pilipinas. Tahimik ang aming baryo sa araw, pero iba ang usapan kapag sumapit na ang gabi. Lalo na kapag papalapit na ang kabilugan ng buwan, doon mo mararamdaman na para bang may ibang presensya na gumagalaw sa paligid. Ako si Ramon, tubong dito sa purok na ito mula pagkabata. Alam ko ang bawat eskinita, ang bawat bakod na gawa sa kawayan, at bawat mukhang tumatambay sa kanto tuwing hapon. Pero sa kabila ng pagiging pamilyar ko sa lugar, may isang sulok ng baryo na palagi kong iniiwasan, ang dulo ng aming purok. Hindi dahil malayo ito o delikado sa karaniwang pamantayan. Ang totoo, iilan lang naman ang nakatira roon. Pero sa pinakadulo, may isang bahay na tila laging tahimik, nakalubog sa anino kahit tirik ang araw. Nakatayo ito sa gilid ng kakahuyan, kung saan ang hangin ay laging malamig at may halong amoy na parang nabubulok na dahon. Doon nakatira ang isang babae na halos walang nakakakilala ng lubos. Sa baryo, kapag hindi mo kilala ang isang tao, lalo na kung tahimik at hindi nakikisalamuha, mabilis lumalago ang mga kwento tungkol sa kanya. Sa tindahan, sa tabing ilog, at sa mga umpukan ng matatanda, paulit-ulit na binabanggit ang babaeng iyon. Sabi ng ilan, isa raw siyang aswang. Sabi naman ng iba, wala lang talaga siyang kaibigan at minabuting mabuhay mag-isa. Pero sa bawat bulong at sismis, may iisang detalye na pare-pareho, kapag gabi, may kakaiba sa kanya. Ang babala ng matatanda noong bata pa ako, palaging pinapagalitan kami ng nanay ko kapag umaabot kami sa dulo ng purok. Huwag kayong pupunta doon, lalo na kung mag-iisa, sabi niya habang seryoso ang tono. Para sa amin, mga bata noon, natural lang na maging curious. Bakit nga babawal? Ano bang meron doon? Isang beses, nang maglaro kami ng habulan at muntik na akong umabot sa bahay ng babae, biglang sumigaw ang lola ko mula sa kanto, Ramon. Bumalik ka rito. Hindi ka pa handa para makita kung ano ang nandoon. Nagtaka ako noon sa sinabi niya. Hindi pa handa? Ano nang ibig sabihin? Para bang may isang bagay na darating sa buhay ko, at saka ko lang malalaman kung bakit bawal. Simula noon, naging mas malalim ang takot ko sa lugar na iyon, pero hindi rin nawala ang interes ko. Mga gabing walang katahimikan ang baryo namin, gaya ng karamihan sa probinsya, ay kadalasang tahimik tuwing gabi. Ang maririnig mo lang ay huni ng kuliglig, tahol ng aso, at minsan ay tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno ng niyog. Pero may mga gabi na kakaiba ang pakiramdam. May mga pagkakataon na biglang titigil sa pag-ingay ang mga aso at kuliglig, parang sabay-sabay silang natakot. Doon mo mararamdaman na may kung anong gumagalaw sa paligid na hindi pangkaraniwan. Minsan, may maririnig kang mahahabang yabag sa kalsada, pero pag sumilip ka sa bintana, wala namang tao. May isang kapitbahay na nagsabing nakita niya ang anino ng isang babae sa bubong nila isang gabi ng kabilugan ng buwan. Wala siyang makita nang sumilik siya, pero sa umaga, may mga bakas ng kuko sa yero. Pagkakataong magkwento sa umpukan ng mga matatanda tuwing hapon, hindi nawawala ang kwentong tungkol sa babaeng nakatira sa dulo ng purok. Madalas ay ganito ang maririnig mo, alam mo ba, noong isang linggo, nawala yung manok ni Mang Rado. Sa bakuran daw nakita ang mga balahibo. Saan mo tingin napunta yun? Saan pa? Alam mo na sa dulo ng purok. Baka ginawang pulutan ng nilalang na yun. Para sa mga kabataan, minsan nagiging biro ang ganitong kwento. Pero para sa matatanda, lalo na yung mga lumaki sa panahong uso pa ang mga pamahiin, seryoso ito. May isa pa ngang nagsabi na noong kabataan niya, may kaparehong kwento na tungkol sa isang matandang babae, at biglang nawala ito isang gabi nang habulin ng mga tao dala ang bawang at buntot pagi. Bakit ko ito isinasalaysay ngayon? Hindi ako basta naniniwala noon sa mga ganitong bagay. Para sa akin, kwento lang ito para takutin ang mga bata. Pero lahat ng paniniwala ko ay nabago nang dumating ang gabing iyon, isang gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Bago ko isalaysay ang nangyari, gusto ko munang magbigay ng babala. Kung ikaw ay madaling kabahan, o kung nagbabasa ka nito mag-isa sa gabi, baka mas mabuting itigil mo muna. Dahil mula sa puntong ito, hindi na ito kwento ng kisabi-sabi ilang, ito ay kwento ng mismong nakita at naranasan ko. At nagsimula ang lahat sa simpleng pagdaan ko sa bahay ng babae sa dulo ng purok, isang hapon na dapat ay normal lang. Maalinsangan ang hapon na iyon,
isang ordinaryong araw na walang pasok sa eskwela. Naisip kong bumili ng yosi sa maliit na tindahan na matatagpuan bago magtapos ang kalsada ng aming purok. Karaniwan, hanggang doon lang ako at hindi na lumalapit sa dulo, pero dahil wala sa isip, naglakad ako ng mas malayo kaysa sa dati. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin noon, marahil ay inabot ako ng sobrang pagkausyoso, o baka dahil walang ibang tao sa kalsada. Tanging ang huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Habang papalapit ako sa dulo ng purok, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Kaninang maalinsangan, pero biglang lumamig, at may kakaibang amoy na sumalubong sa akin, amoy na parang pinaghalong basang lupa at nabubulok na karne. Ang bahay sa dulo sa wakas, tumambad sa akin ang bahay ng sinasabi nilang ibabae. Luma ito, gawa sa kahoy na tila hindi na napipinturahan sa loob ng maraming taon. May mga sirang bahagi sa bubong, at sa mga bintana ay nakalambitin ang maruruming kurtina na halos hindi na makita sa kapal ng alikabok. Nakapalibot dito ang bakod na gawa sa kawayan, ngunit may mga sanga ng halaman at baging na nag-ugat na sa mga bitak ng bakod, para bang matagal nang walang nag-aayos. Ang pinaka-nakakakilabot ay ang paligid ng bahay, walang ibang tunog kundi mahina at tila humuhuning ihip ng hangin. Wala ring hayop sa paligid kahit isa. Walang ibon, walang pusa, walang aso. Tahimik, sobrang tahimik. Unang sulyap habang nakatitig ako sa bahay, biglang may gumalaw sa gilid ng bintana. Mabilis lang, pero malinaw ko itong nakita, isang mukha. Maputla. Halos walang kulay ang labi, at ang mga mata ay malaki, madilim, at tila lumulubog sa ilalim ng bala. Nakatitig siya sa akin. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko, para bang may mabigat na nakapatong sa balikat ko. Sinubukan kong iwasan ang tingin niya at maglakad paalis, pero sa gilid ng mata ko, alam kong sinusundan niya pa rin ako ng tingin. Parang sinusukat kung gaano ako katatag o kahina. Ang ngiti akala ko tapos na, pero habang nagmamadali akong lumakad pabalik, narinig ko ang tunog ng matandang pinto na dahan-dahang bumukas. Hindi ko na sana titingnan pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Doon ko siya unang nakita ng buong buo. Matangkad siya, payat, halos butot balat. Nakaputing damit na halos dilaw na sa kalumaan. Ang buhok niya ay mahaba, magulo at tila hindi nasusuklay ng matagal. Pero ang pinaka-nakakatakot, nakangiti siya. Hindi iyon ngiti ng mabait na kapitbahay. Hindi iyon ngiti ng taong masaya kang makita. Iyon ay ngiti ng isang taong may alam na lihim, at ang lihim na iyon ikaw ang laman. Ang mga mata niya ay hindi kumukurap habang nakatitig sa akin. May kung anong kislap doon na hindi ko maintindihan, kislap na parang gutom. Pakiramdam ng pagkakulong gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko ay tila nanigas. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Ang paligid ay tila lumabo at tanging siya lang ang malinaw sa paningin ko. Napansin ko na unti-unti siyang gumagalaw, lumalapit, pero kakaiba ang lakad, parang hindi pantay, parang may buto sa paa na mali ang pagkakaayos. Hindi ako nakagalaw hanggang sa maramdaman ko ang isang malamig na ihip ng hangin na dumaan sa batok ko. Para akong ginising mula sa pagkakatulala, at doon ako mabilis na tumalikod at halos magtakbong pauwi. Hindi na ako lumingon kahit isang beses. Pagdating sa bahay, pagkarating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Hindi ko maipaliwanag sa nanay ko kung bakit parang namumutla ako. Tinanong niya kung saan ako galing, at nang masabi kong dulo ng purok, bigla siyang natigilan. Ramon, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na iwasan mo ang lugar na iyon? Sa tono ng boses niya, alam kong hindi lang siya basta nag-aalala. May halong takot at parang may alam siya na hindi niya sinasabi sa akin. Mga sumunod na araw akala ko tapos na ang lahat matapos ang araw na iyon. Pero kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tindahan, napansin ko ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Sa gilid ng kalsada, sa may anino ng isang puno, may nakatayo. Hindi siya gumagalaw at nakatingin lang sa akin. Hindi ko man makita ng malinaw ang mukha niya, alam kong siya iyon, ang babaeng nakatira sa dulo ng aming purok. Simula noon, palagi kong nararamdaman na may mata na nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Minsan sa palengke, minsan habang nag-igib ng tubig. Hindi siya lumalapit, pero alam kong nandoon siya, nakabantay naghihintay. Sa mga sumunod na linggo matapos ko siyang makita ng malapitan, hindi na nawala sa isip ko ang anyo niya, ang maputlang balat, ang titig na parang tumatago sa kaluluwa,
at ang ngiti na hindi ko alam kung biro o banta. Kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal sa utak ko ang imahe niya. Pero isang bagay ang napansin ko, hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng ganito. Kwento sa tindahan ni Aling Cora isang hapon, bumili ako ng kape sa tindahan ni Aling Cora. Doon, gaya ng nakagawian, may 3 o 4 na matatanda na nag-umpukan, nagkakape at nagbabalitaan. Noong una, simpleng kwentuhan lang tungkol sa ulan, presyo ng bigas, at mga balita mula sa kabilang baryo. Pero biglang napunta ang usapan sa babae sa dulo ng purok. Alam mo ba, kagabi nawala yung 2 manok ni Mang Rado, sabi ni Mang Tonyo habang sinusubo ang pandesal. Sa bakuran daw nakita yung mga balahibo. Alam mo na kung saan napunta yon. Umiling si Aling Cora, pero halata sa mukha niya na naniniwala siya. Naku, Tonyo, hindi lang si Rado. Yung aso ni Kapilo nawala din nung isang gabi. Ang sabi, narinig daw nila na parang may humahagikik sa labas, tapos kinabukasan wala na yung aso. Hindi ako nakisali sa usapan, pero bawat salitang lumalabas sa bibig nila ay parang tinutusok ang utak ko. Ang mga piraso ng kwento ay nagsisimula ng magkadugtong sa isip ko, at ang sentro nito ay isang tao. Ang babala ni Lola Shon kinagabihan, habang kumakain kami, biglang dumating si Lola Shon, kapitbahay namin. May dala siyang basket ng kamote at itlog para kay nanay. Pagpasok niya, hindi ko alam kung bakit bigla niya akong tinitigan. Ramon, may balita ako, pero baka hindi mo magustuhan. Napatingin ako sa kanya. Ano po yun, La? Umupo siya sa bangko at nagsimulang magkwento. Noong kabataan ko, may babae rin dito sa baryo. Tahimik, laging nakukulong sa bahay. Sabi ng matatanda noon, aswang daw. Akala ko tsismis lang, hanggang sa isang gabi, nakita namin siyang nasa bubong ng kapitbahay, parang pusa kung gumalaw. Pagkatapos noon, sunod-sunod na may nagkakasakit at may nawawala. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang nawala. Hindi na nakita ulit. Huminto siya sandali at tinitigan ako ulit. Ramon, yung mukha ng babaeng yun noon at yung mukha ng babae sa dulo ng purok ngayon magkahawig. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. La, ibig niyo bang sabihin, hindi ko sinasabi na siya nga. Pero mag-ingat ka. May mga bagay na hindi mo kailangang patunayan para lang maniwala. Mga bata at ang laro ng katotohanan isang gabi, nakasalubong ko ang ilang kabataang naglalaro sa kalsada. Narinig ko silang nagbibiruan tungkol sa babae sa dulo. May isa sa kanila na nagsabi, sige nga, dari ka, lapitan mo yung bahay niya tapos katok ka sa pinto. Tumawa ang iba, pero halata na may takot sa mga mata nila. Yung isa, halatang nagmamatapang pero hindi rin kumilos para gawin ang hamon. Lalong tumibay ang kutob ko na kahit bata, ramdam nila na may mali sa lugar na iyon. Hindi mo kailangan ng matinding ebidensya para maramdaman ang panganib, minsan sapat na ang instinktong nagtutulak sa iyo na umiwas. Mga gabing may bulungan, may mga gabi na habang nasa higaan ako, naririnig ko mula sa labas ang mabababang bulungan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero malinaw na hindi ito boses ng kapitbahay naming kalalakihan. Minsan ay parang tawanan ng babae, minsan naman ay tila iyak. Kapag sumisilip ako sa bintana, wala akong nakikita, pero ramdam ko na mula sa direksyon ng dulo ng purok nang gagaling ang mga tunog. Pagsasama-sama ng mga kwento sa paglipas ng mga araw, parang puzzle na nabubuo sa isip ko. Ang mga tsismis tungkol sa nawawalang hayop, mga batang tinatakot, at mga matatandang nagsasabing may kamukha ang babae noon sa isa ring misteryosong babae noong kabataan nila, lahat ay isang direksyon ang tinuturo. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay nang may isang mangingisda mula sa kabilang baryo na dumalaw at nagkwento kay tatay. Ayon sa kanya, isang gabi habang dumadaan siya sa ilog malapit sa dulo ng purok, nakita niya ang isang babae na nakaupo sa malaking bato, nakalublob ang mga paa sa tubig, at tila kumakain ng hilaw na isda gamit ang kamay. Nang mapansin siya, umiti lang ito, sabay lubog sa tubig at hindi na lumitaw muli. Takot na may halong kuryosidad habang dumarami ang mga kwento, dumarami rin ang tanong sa isip ko. Kung totoo ang lahat, ano nga ba siya? Paano siya nabubuhay mag-isa sa ganoong lugar? At higit sa lahat, bakit parang ako ang lagi niyang tinititigan tuwing napapadaan ako? Sa kabila ng takot, may kakaibang puwersa na nagtutulak sa akin na mas malaman pa. Para bang kapag hindi ko ito nalaman, hindi ako mapapanatag. Magsisimula ang lahat sa isang gabi na, sa simula, ay parang karaniwan lang,
hanggang sa may marinig akong tunog na hindi ko pa nararanasan kailanman. Gabi ng katahimikan, 10:00 na ng gabi, at kagagaling ko lang sa labas para magpakain ng manok at mag-igib ng tubig. Maaliwalas ang langit, maliwanag ang buwan, at ang simoy ng hangin ay malamig. Karaniwan, sa ganitong oras, rinig pa ang tahol ng mga aso sa baryo, pero gabing iyon ay kakaiba. Walang tahol. Walang huni ng kuliglig. Walang kahit anong tunog. Para bang huminto ang paligid. Nang mapansin ko ito, biglang nanindig ang balahibo ko. Alam ko sa kwento ng matatanda, kapag sabay-sabay na tumahimik ang mga hayop, ibig sabihin ay may presensya ng nilalang na hindi nila gusto. Ang kaluskos, papasok na sana ako sa bahay nang marinig ko ang mahina pero malinaw na kaluskos mula sa direksyon ng dulo ng purok. Unay inisip kong baka pusa o aso lang, pero habang nakikinig ako, napansin kong hindi ito pangkaraniwang tunog ng paa. Ito'y parang paggapang. Mabagal. Parang may humihila ng sarili sa lupa. At mas nakakatakot, papalapit ang tunog sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang kalsada, bako-bako at bakod ng mga kapitbahay. Wala akong makita sa umpisa. Pero nang masanay ang mata ko sa dilim, may naaninag akong anino. Ang anino sa gabi, malayo pa siya pero malinaw kong nakikita na hindi normal ang paraan ng kanyang paggalaw. Para siyang nakayuko, halos dumidikit ang kamay at paa sa lupa, gumagapang pero mabilis. At habang papalapit siya, dahan-dahan ding umaangat ang ulo niya, na para bang inaamoy ang hangin. Kinabahan ako. Lahat ng instinct ko ay nagsasabing tumakbo na at magtago. Pero may parte sa akin na natigilan sa kuryosidad, at iyon ang nagmistulang pagkakamali ko. Pagkakilala nang umabot siya sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalsada, doon ko siya nakilala. Siya ang babae sa dulo ng purok. Pero ngayong gabi, hindi na siya ang babaeng nakita ko noon na payat at maputla lang. Ngayon, mas matindi. Ang mga mata niya ay parang kumikislap sa dilim, dilat na dilat, at ang balat niya ay tila mas nanlilimahid. Ang bibig niya ay bahagyang nakanganga, at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mga ngipin, matutulis, parang pangil ng aso. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang may dugo sa gilid ng labi niya. Nagkatitigan kami, bigla siyang huminto. Parang naramdaman niya na may nanonood sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo at diretso akong tinitigan sa bintana. Walang ngiti, walang salita, pero sa mga mata niya, alam kong nagbabanta siya. Tumalikod siya sandali at tumingin sa kalsada sa likod niya, pagkatapos ay biglang gumalaw ng mabilis palayo. Pero hindi ito normal na pagtakbo, parang hayop na sobrang liksi, isang iglap lang ay nawala na siya sa paningin ko. Pagsisiyasat sa umaga kinabukasan, hindi ako mapakali. Maaga akong bumangon at sinundan ang direksyon kung saan ko siya nakita. Pagdating sa lugar kung saan siya dumaan kagabi, may nakita akong kakaibang bakas sa lupa, hindi ito bakas ng paa ng tao o hayop. Parang kamay ng tao, pero mas mahaba ang mga daliri at matulis ang dulo, na para bang may kuko o kuko ng hayop na humahaba. May mga patak din ng kulay kayumanggi na natuyo sa lupa. Hindi ko alam kung dugo iyon pero ayokong isipin. Kwento ni Mang Rado. Habang nakatingin ako sa mga bakas, dumating si Mang Rado, dala ang kanyang timba. Tinanong niya kung ano ang tinitingnan ko. Nang ipakita ko ang bakas, bigla siyang nanahimik. Alam mo ba, kagabi, may nawala na namang kambing sa bakuran ko, sabi niya. Walang bakod na sira, walang dugo sa paligid. Para bang may humakot sa kambing at dinala kung saan. Nagkatinginan kami ni Mang Rado. Parehong alam na pareho ang iniisip namin pero walang gustong magsalita. Ang di may paliwanag na tawa kinagabihan, habang iniisip ko pa ang mga nangyari, narinig ko mula sa malayo ang isang tawa, manipis, mahaba at may tono ng panunuya. Hindi ito halakhak ng tao, pero hindi rin ingay ng hayop. Alam ko kung kanino iyon galing. At alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Matapos ang insidenteng nakita ko siya sa ilalim ng poste ng ilaw, hindi na ako mapalagay. Lalo pang nadagdagan ang kaba ko nang makumpirma ko mula kay Mang Rado na may nawawala na namang hayop sa baryo. Dahil dito, isang umaga ay nagpasya akong gumawa ng bagay na matagal ko nang iniwasan, ang lumapit mismo sa bahay ng babae sa dulo ng aming purok. Hindi ako nag-iisa sa plano. Isinama ko ang kababata kong si June, na kilala sa baryo sa pagiging matapang o minsan ay pabigla-bigla sa desisyon.
Ang plano ay sigurado ka ba dito, Mon? Tanong ni Jun habang naglalakad kami sa kalsadang papunta sa dulo. Kung hindi natin malalaman ang totoo, hindi tayo titigil sa kakaisip, sagot ko. Kung totoo nga ang mga sabi-sabi. Mas mabuti ng handa kaysa bulag sa nangyayari. Nagkasundo kami na pupunta roon sa tanghali, kung kailan pinakamaliwanag at pinakamaliit ang sansa ng kakaibang pangyayari, o iyon ang akala namin. Ang unang sulyap sa bakuran pagdating namin sa harap ng bakod, kitang-kita ko kung gaano ito kaluma. May mga parte ng kawayan na bulok na, at may mga halamang gumapang na parang balak na nitong lamunin ang buong bakod. Sa lupa, may mga tuyong dahon at putik na bahagyang basa, kahit hindi naman umuulan noong nakaraang araw. May naamoy ka? Tanong ni Jun parang panis na karne, sagot ko habang pinipigilan ang suka. Mga kakaibang bakas habang sinusuri namin ang paligid, napansin namin ang ilang bakas sa lupa. Parang paa ng tao, pero hindi pantay ang pagitan at iba-iba ang sukat. May maliit, may malaki at may iba na sobrang haba ng daliri. Hindi normal to, bulong ni Jun, walang taong ganito ang paa. Lumapit kami sa gilid kung saan may maliit na siwang sa bakod. Doon namin nasilayan ang bakuran at doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Mga nakakabitin na hayop sa isang puno sa loob ng bakuran, may nakasabit na 3 manok, patay na, nakabaligtad, at tila tinanggalan ng dugo. Sa tabi nito, may nakalapag na putol na ulo ng kambing. Hindi ito gawa ng normal na tao. Malinis ang hiwa, pero magulo ang paligid na parang may nangyaring habulan. Napatingin kami ni Jun sa isa't isa. Walang nagsalita, pero malinaw ang nasa isip naming dalawa, may nangyayari rito na hindi dapat makita ng kahit sino. Ang tinig mula sa loob habang nakatitig kami sa loob ng bakuran, biglang may boses na lumabas mula sa loob ng bahay. May hinahanap ba kayo? Malumanay ang boses pero may malamig na tono, parang gumagapang sa balat. Hindi kami sumagot agad. Tumingin si Jun sa akin na para bang sinasabing anong gagawin natin. Bago pa kami makapagdesisyon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Muling pagkikita at ayon siya. Nakatayo sa pintuan, suot pa rin ang puting damit na kupas at may mansa. Nakatitig sa amin, walang ngiti ngayon, pero mas matalim ang mga mata niya. Parang alam niyang matagal na naming pinaplano ang pagpunta rito. Ay dumaan lang po, sagot ni Jun, pilit na ngumiti. Ngumisi siya, hindi ngiting mabait, kundi ngiting parang nagsasabing, alam ko kung bakit ka narito. Isang hakbang palapit hindi ko alam kung bakit, pero para bang gusto niyang lumapit sa amin. 1, 2 hakbang mula sa pintuan, mabagal pero tuloy-tuloy. Habang papalapit siya, napansin kong ang anino niya ay mas mahaba at mas kakaiba kaysa sa normal na anino ng tao sa ilalim ng araw. Para bang may mga nakalaylay na hugis sa gilid nito, hindi ko alam kung buhok, balahibo o pakpak. Jun, alis na tayo, bulong ko. Hindi na kami nagpaalam. Tumalikod kami at mabilis na naglakad palayo, ramdam ang tingin niya sa likod namin hanggang sa makalayo kami ng husto. Mga tanong na walang sagot pag-uwi, pareho kaming tahimik ni Jun, hindi namin alam kung ano talaga ang nakita namin, kung imahinasyon lang ba o totoo. Pero isang bagay ang sigurado, may nangyayaring hindi normal sa bahay na iyon. At pakiramdam ko hindi pa iyon ang pinakamatindi. Makalipas ang ilang araw mula sa pagpunta namin ni Jun sa bahay sa dulo ng purok, pilit kong tinatanggal sa isip ang mga nakita ko, ang patay na mga hayop, ang kakaibang bakas ng paa, at higit sa lahat, ang mga mata ng babaeng iyon. Pero kahit anong iwas ko, parang lalo lang siyang bumabalik sa isip ko tuwing sasapit ang gabi. Ang gabing tahimik sa simula gabi ng Sabado. Nasa loob lang ako ng bahay, nakahiga sa papaghabang nagbabasa ng lumang dyaryo. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at paminsang pagaspas ng dahon sa labas. Si nanay ay natutulog na at ako'y mag-isa sa sala. Eksaktong 11:00 ng gabi nang biglang humina ang hangin. Wala nang kaluskos sa labas, wala ring huni ng kuliglig. Alam ko na, kapag ganito ang paligid, may kakaibang mangyayari. Para bang may pumipigil sa paligid na gumalaw. Ang kakaibang ingay mula sa bubungan maya-maya, narinig ko ang mahinang tik-tik-tiki sa itaas. Una, inakala kong pusa lang iyon. Pero habang tumatagal, lumalakas at bumibilis ang tunog, parang may mabigat na umaapak sa yero ng aming bubungan. Pumikit ako, umaasang lilipas lang ito. Ngunit biglang may gumasgas na parang matalim na kuko sa yero, mahaba, mabagal at nakakapangilabot.
Ang pagbukas ng bentilador tumayo ako at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina para kunin ang aking bolo. Ngunit bago pa ako makalapit, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng bintana sa kabilang kwarto, ang kwarto ni nanay. Mabilis akong pumasok. Nakita ko ang bintana na kalahating bukas, at sa gilid nito may aninong gumagalaw. Hindi ko agad nakita ang mukha, pero nakita ko ang mahahabang daliri na parabang sinusubukang itulak ng buo ang bintana. Ang kanyang mukha sa pinakamalapit, dahan-dahan akong lumapit, hawak ang bolo, at sa paglapit ko, tuluyan nang lumitaw ang mukha niya mula sa dilim. Ang babae sa dulo ng purok. Ngunit hindi na siya katulad ng una kong nakita. Ngayon, malaki ang kanyang mga mata, masyadong malaki para sa normal na tao, at ang puti nito ay nangingitim. Ang bibig niya ay bahagyang nakabuka, at mula roon, may makikitang matutulis na ngipin na parang sa aso, pero mas mahaba at mas matalim. Habang nakatitig siya sa akin, umisi siya, at dahan-dahang naglabas ng dila, mahaba, manipis, at parang dila ng ahas. Pagtutunggali, hindi ko na hinintay ang susunod niyang gagawin. Hinampas ko ng bolo ang gilid ng bintana, dahilan para umurong siya at makawala ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na umalis, narinig ko ang mabilis na paggapang niya sa bubungan, paikot, para hanapin ang ibang paraan papasok. Agad kong ginising si nanay. "Nay, gising. May tao sa bubong," bulong ko pero puno ng kaba. Nang magising siya, kita ko sa mukha niya na alam niya kung sino o ano ang tinutukoy ko. Ang amoy ng usok at bawang, mabilis naming kinuha ang ilang piraso ng bawang sa kusina at sinindihan ang uling sa kalan. Habang binubudburan ko ng asin ang paligid ng bintana, si nanay ay nagdarasal ng pabulong. Sa mga sandaling iyon, naririnig pa rin namin ang tunog ng paggapang sa bubong, pero unti-unting humihina hanggang sa tuluyan na itong mawala. Pagkatapos ng insidente, hindi ako nakatulog buong gabi. Kahit wala na ang ingay, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Alam kong hindi iyon ang huling pagkakataon na susubukan niyang pumasok sa bahay namin. Kinabukasan, kinausap ko si June at ikinuwento ang nangyari. Seryoso siyang nakinig at sa huli nagsabi, "Mon, hindi tayo pwedeng manatiling ganyan. Kailangan nating maghanda. Kung totoo ngang aswang siya, babalik at babalik siya." Kinabukasan, matapos ang gabing iyon, maaga pa lang ay pumunta na si June sa bahay namin. May dala siyang 2 sako, isa'y puno ng bawang at asin, at ang isa na mailamang kung ano-anong gamit na halatang hindi pangkaraniwan. Mayroon doon na buntot pagi, langis na tila amoy niyog at dahon, at isang lumang krus na gawa sa kahoy na tila galing pa sa simbahan. Ang pag-uusap, Pimon, bungad niya, kung hindi tayo kikilos ngayon, baka sa susunod ay hindi lang siya kakaluskos sa bubong mo. Pwedeng may masaktan o may mamatay. Tahimik lang akong nakinig. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Ang mga mata ng babaeng iyon ay malinaw na nagpapahiwatig ng gutom, hindi gutom sa karaniwang pagkain, kundi gutom sa laman ng tao. Nagdesisyon kami ni June na maghanda para sa pinakamalalang maaaring mangyari. Hindi na ito tungkol sa takot, ito na ay tungkol sa kaligtasan ng pamilya ko. Pag-ikot sa baryo, pinuntahan namin ang ilan sa matatandang residente sa baryo, lalo na yung mga kilala sa pagkaalbularyo o may alam sa pamahiin. Una naming dinalaw si Kapilo, isang matandang lalaking halos bulag na ngunit kilalang marami raw karanasan sa kababalaghan. Nang marinig niya ang kwento ko, hindi siya nagulat. "Matagal ko nang alam na may kakaiba sa babaeng yon," bulong niya. "Hindi siya lumalabas kapag araw, at kung lumabas man, palaging may suot na makapal na damit kahit mainit. At higit sa lahat, wala siyang anino kapag tanghali." Nang marinig ko iyon, parang lalo akong kinilabutan. Alam kong may pamahiin na nagsasabing ang aswang ay walang anino sa tindi ng araw, pero ngayon ko lang narinig mula sa taong nakakita mismo. Mga kagamitang panlaban mula kina Kapilo at iba pang nakakatanda, nakalap namin ang mga kailangan, bawang at asin, ilalagay sa paligid ng bahay at sa mga bintana. Langis na may pinagbabara ng ugat ng bawang, ipapahid sa balat para hindi malapitan. Buntot pagi, gagamitin bilang panakot at panghampas, dahil sabi nila, hindi ito kayang lapitan ng aswang. Krus na kahoy, hindi lamang para sa paniniwala, kundi para magbigay ng tapang at panatag sa loob. Habang iniipon namin ang lahat ng ito, ramdam ko na kahit anong lakas ng loob ang meron ako, hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib ko. Pagbabalik sa dulo ng purok isang hapon, nagpasya si June na sumilip ulit kami sa bahay ng babae. Hindi kami pumasok,
pero mula sa malayo ay kita naming may nakasampay sa likod bahay niya, mga damit na halatang hindi kanya. May damit ng bata, may lumang t-shirt na parang sa lalaki, at may bestidang punit-punit. Ano sa tingin mo, Mon? Tanong ni June, hindi ko alam pero hindi yan normal. Bumigat lalo ang hinala namin na siya nga ang may kagagawa ng mga misteryosong pagkawala at pagkamatay ng hayop sa baryo. Gabi ng paghahanda pagsapit ng gabi, tinulungan ako ni June na ilagay ang bawang at asin sa lahat ng bintana at pintuan ng bahay. Naglagay rin kami ng asin sa ilalim ng papag ni nanay at sa mismong bubungan. Pinahid namin sa braso at leg namin ang langis na may bawang, kahit amoy na amoy ito, dahil sabi ni June, iyon ang magpapailag sa kanya. Bago matulog, naglagay ako ng buntot pagi sa tabi ng aking papag at ng krus sa mismong ulunan ko. Ang huling babala mula kay Kapilo bago maghating gabi, may kumatok sa aming pintuan. Si Kapilo may dalang lampara. Mon, mahina niyang sabi, kung sakaling dumating siya ngayong gabi, huwag kayong lalabas. Kahit marinig mo ang boses ng kahit sino, kahit kamag-anak mo, kung galing sa labas, huwag kang magpapaniwala. Maaaring ginagamit lang niya ang tinig para malinlang ka. Tumango ako. Sa loob-loob ko, nagdasal ako na sana ay hindi siya dumating. Pero alam ko, hindi na kami basta naghahanda ng walang dahilan. Ang tahimik na gabi magsasara na sana ako ng bintana nang mapansin kong kakaiba ang katahimikan sa paligid. Walang huni ng kuliglig, walang lagaslas ng dahon, at tila huminto ang hangin. Para bang may nagmamasid naghihintay. Si June ay nakaupo sa sulok, hawak ang buntot pagi. Ako naman ay nasa may pinto, hinahawakan ang krus na kahoy. Nasa loob si nanay, tahimik na nagdadasal habang nakapikit. Ang lampara ay mahina ang liwanag, halos kumikislap sa takot na nararamdaman naming lahat. Ang unang senyales may narinig kaming mahinang kaluskos sa bubong. Noong unay parang maliit na sangalang na tinatamaan ng hangin, pero nang tumagal, naging malinaw na ito ay mga yabag. Mabibigat, mabagal at papalapit sa gitna ng bubong. June, mahina kong tawag, hindi na kailangan ng paliwanag. Tumayo siya, hinigpitan ang hawak sa buntot pagi, at tiningnan ang kisam na para bang kaya niyang makita ang nilalang sa kabila nito. Ang pagpapakita biglang may kumalabog ng malakas, sabay sa pag-uga ng bubong. Sa gilid ng bintana, may aninong dumaan, mahaba ang buhok, payat ang katawan, at ang mga mata kumikislap sa dilim na parang mata ng pusa. Hindi siya ordinaryong tao. Lumapit siya sa bintana at mumiti. Ang ngiting iyon ay puno ng pang-uyam at gutom. Mon, pagbuksan mo ako, may dala akong pagkain para sa inyo, bulong niya, pero ang tinig niya ay parang halo ng tinig ng babae at tinig ng matandang lalaki, nakakakilabot. Nasa isip ko ang bili ni Kapilo, huwag maniniwala, huwag magpapaniwala. Kaya kahit nanginginig ako, sumigaw ako, hindi ka welcome dito, sabay-saboy ng asin sa bintana. Sumirit siya paatras, at doon ko nakita, habang tinatamaan ng liwanag ng lampara, ang kanyang bibig ay puno ng mahahabang ngipin, at ang dila niya ay parang ahas na humahaba't humahaba. Ang pag-atake mabilis siyang umakyat ulit sa bubong, at narinig namin ang pagkaluskos na parang may kinakayod. Mula sa kisame, may bumagsak na alikabok at maliliit na piraso ng kahoy. Binubutas niya ang bubong, sigaw ni June agad naming nilagyan ng asin ang paligid ng kisam. Pero patuloy ang paggalaw sa taas. Maya-maya, mula sa isang butas, sumungaw ang kamay niya, payat pero mahaba ang kuko, parang matutulis na bakal. Sinubukan niyang abutin si June, pero hinampas ito ni June gamit ang buntot pagi. Isang malakas na hiyaw ang sumunod, parang tunog ng baboy na sinasaksak, at umatras siya. Ang orasyon habang nagpapatuloy ang pag-atake, sinimulan kong sambitin ang orasyon na tinuro ni Kapilo. Hindi ako sanay magdasal ng ganoon, pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, mas lalo siyang napapaatras. Dinig na dinig ko ang yabag niya na palayo, pero hindi ako tumigil. Para bang alam kong kung hihinto ako, babalik siya. Ang huling sulyap akala ko'y tapos na, pero mula sa madilim na gilid ng bakuran, muling sumilip ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay nagliliyab, at ang bibig niya ay bumubulong ng hindi ko maintindihan. Para bang isinumpa niya kami bago siya tuluyang tumakbo papunta sa masukal na kagubatan sa dulo ng purok. Pagkatapos ng lahat kinabukasan, kumalat sa baryo ang balitang may nakita raw na dugo ang bakas ng paa sa paligid ng bahay ng babae sa dulo ng purok. May ilan pang nagsabi na nakita nila siyang paika-ika at nakatakip ng tela ang kalahati ng mukha.
Mula noon, bihira na namin siyang makita. At tuwing dumadaan siya, walang sinumang naglalakas loob na tumingin ng diretsyo sa kanya. Si nanay ay laging naglalagay ng bawang at asin sa bahay, kahit parang sobra na. Si Jun naman ay palaging nakabantay tuwing gabi, hawak pa rin ang buntot pagi. At ako, hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa dulo ng purok at nakikita ko ang lumang bahay niya, pakiramdam ko'y nakamasid pa rin siya. At baka, naghihintay lang siya ng pagkakataon.